Isang Batangkenyong walang takot. Walang Walang inuurungan. Umabot ng 1 year, nagsara na. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. So anyway, simulan na po agad natin mga kababayan. Etong press conference ni Senator Robin Padilla na kung saan talagang lantaran niyang sinabi na kapag ka tayo winater cannon, gantihan natin ang bansang China. Mga kababayan, so eto, i-play na po natin. Apo. Apo. Sino po mamauna? Apo. Sir, hello. Tanggalin ko muna yung ating comment section mga kababayan ha. Ipakita ko sa inyo ng malaki. Mas maganda yung malaki. Yan. Para kita natin. Wala po. Ayan, check. Ayan. Sir, Mav po from GMA. Sir, hingi lang po kami ng reacts kasi kahapon po, hinarang ng China Coast Guard vessel yung isang research vessel ng Pilipinas. Tapos medyo malapit na po kasi siya sa coast ng Pangasinan. Sabi po nila, dun daw kasi nagtatapos yung 9 dash line ng China. Kaya ganun kalapit. 35 nautical miles na lang po sa baybayin natin. Sorry ma'am, hindi ko po masyado madinig. Opo, hinarang po yung research vessel Ng Pilipinas. Ano po to? Ano, BIFAD? Ano po? Namria, sir. BIFAR? Namria po. Namria. Okay. Opo, Okay. hinarang po sila. Nagsusukat nung baseline. Yes, sir. Kaya lang, sir, 35 nautical miles na lang po galing sa baybay ng Pangasinan. So, Ilan? 35. So, Okay. sobrang lapit na po niya, sir. And doon daw po kasi nagtatapos yung 9 dash line ng China. So, medyo palapit na po sila ng palapit yung mga hinaharang. Your reaction lang, sir. Well, kasi kung wala pa naman sila sa sovereignty natin, meron pang freedom of navigation yan. Pwede pa talaga silang dumaan dun. Ang tanong, Pero mga kababayan, may nakita kong balita na pinabulaanan po yan ng PCG. Yung about dyan sa sinasabi na panghaharang na yan. Kaya nga, sabi ko kung yan ay black propaganda, yung issue ng West Philippine Sea, hindi pa bubulaanan ng PCG yung sinasabing hinarang, yung mga nagsisurvey, yung mga nagko-conduct ng survey mga kababayan, dito sa sinasabing 9 dash line. Ano po, so ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, since pinabulaanan po nila yan, ibig sabihin parang walang katotohanan. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali, nagkakamali din po tayo. Pero anyway, napanood ko lang naman yung kanina sa isang balita. Ano po, so i-play na po natin. lang doon, ano bang ginagawa nila doon? Hinarang nila yung ating research vessel. Yes, sir. Malabo yun, ha? Anong ginawa nung ating research vessel? Nagpaharang ba siya? Sir, parang 8 hours sila na standstill doon. Hindi pa po malinaw kung bakit sila hindi gumagalaw. 8 hours. And then eventually po, tumuloy na sa Bajo de Masinloc yung research vessel. Tapos binuntutan pa rin po sila ng China Coast Guard. Hindi, ganun naman kasi kahit nung ako din nagpunta doon, noong 2020 yata ako nandun, o 2021. Ganun talaga yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard tsaka yung Chinese militia. Talagang haharang sila sa iyo. Pero kami, hindi kami nagpaharang. Kami ay ating to, ba't kami haharangin nyo kami dito? Kaya tumuloy-tuloy lang kami hanggang sa nakarating kami dun sa pupuntahan namin. Biruin nyo mga kababayan nung nakaraang araw, sinasabi niya, yung teritoryo natin, wag mo nang pag-usapang teritoryo. Ang pag-usapan muna, yung hatian ng kita ng bansang China at ng Pilipinas. 40% sa Pilipinas, 60% sa bansang China. Depende pa sa China kung ano yung ipapataw sa atin na percentage mga kababayan. Ngayon, ipinagsisigawan na ni Senator Robin Padilla na yung teritoryo po natin, atin yon. Atin yon. Pero nung nakaraang araw sinasabi niya, bakit pa natin naawayan ng bansang China? Kung pwede naman maghati na lang tayo dun sa kita ng teritoryo natin. Magsipsip tayo ng langis dyan, 40% sa atin, 60% sa bansang China. Depende sa kanila kung ano yung gusto nila. So ibig sabihin mga kababayan,
nung sinabi niyang depende sa China kung ano yung gusto nila, ibig sabihin kung ano yung gagawin ng bansang China, susunod na lang ang Pilipinas. Yun yung sinabi ni Senator Padilla nung mga nakaraang interview po niya. Pero ngayon mga kababayan, binibigyan diinan niya na yung teritoryo po natin sa West Philippine Sea ay atin na daw po. Ipagpatuloy pa natin. Dapat ganun lang ang maging huwag tayong magpapaharang. Atin yun eh. Ang kailangan lang dito talaga at ang ipinakikiusap ko din lagi sa ating mga kababayan, itong bagay na ito, hindi naman po ako nagbabago ng posisyon, kasi yun pa rin ang posisyon ko. Kung ano yung sinabi ko sa hearing, yun pa rin ang posisyon ko ngayon. Ito, malinaw na pag sinabi natin na paglagpas ng 12 nautical miles, yun ay tinatawag nating economic zone natin. Economic zone. So, sovereign rights. Okay, kailangan malinaw po ito lagi, mga mahal kong kababayan. Pagka sinabi pong sovereign rights, uulitin ko lang po kung ano yung sinabi ko sa hearing. Okay. Pag sinabing sovereign rights, may karapatan po tayo doon sa mga nasa ilalim ng tubig na yon. Pwedeng natural, atin yun eh. Natural. Pag sinabing sovereign rights, atin yun mga kababayan. Lahat ng nilalaman nun, lahat ng mga yamang likas nun, pagmamay-ari natin yon. Walang kahit na sino ang pwedeng pumasok doon para kuhanin yung pagmamay-ari natin. Kung merong gustong bumakas, gustong makinabang din, pues magpaalam sila ng maayos sa atin. Depende na lang sa atin kung papayagan natin. Yun ang sinasabing sovereignty right. Yung pagmamay-ari nun atin talaga yon. Walang kahit na sino nagmamay-ari nun kung hindi tayo. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Isda, pwedeng gas, pwedeng oil. Economic zone natin yon. Exclusive economic zone. Sa kanya na nanggaling mga kababayan na exclusive. Ibig sabihin, naka-exclusive lamang po sa atin yon. Ano po na pagmamay-ari natin yon. Ipagpatuloy pa natin. Pero hindi po yun sovereignty. Hindi pa po tayo ini-invade. Wala po yun na tayo ay sinasakop na. Kasi wala pa naman po sila doon sa 12 nautical miles. Napakaliwanag naman mga kababayan kung titingnan nyo po ang bansang China, sila na po yung nagmamaniobra ng West Philippine Sea. Kaya nga po kung makikita ninyo, kada magdadala tayo ng resupply materials papuntang Ayungin Shoal, hinaharang na nila. Ibig sabihin mga kababayan, nakapasok na po sila sa mismong teritoryo po natin. Ano po, magaling po yung maliwanag tayo kasi ang sinasabi ni Senator Robin Padilla, mga kababayan, hindi pa daw pwedeng masabing sovereignty. Kasi hindi pa naman daw po tayo ini-invade. Kung makikita nyo nga nasa loob na nga ng teritoryo natin, yung mga Chinese Coast Guard, sila na nga po yung nagmamaniobra. Kaya nga pag naglalatag tayo ng payaw, sila na yung kimali-mali doon. Ibig sabihin na ando doon na sila sa mismong teritoryo po natin. Ipagpatuloy pa natin. Ngayon, kapag ganyan po ang sinasabi natin na sovereign rights, economic zone, ibig sabihin open tayo for business. Kasi economic nga yan, economic zone. Pwede tayong magkaroon ng kalakal dyan. Tama. Kaya't anuman ang nagaganap dyan, una, hindi naman tayo pwedeng magpaapi dyan. Lagi kong sinasabi, lalong-lalo na dyan sa BRP Sierra Madre, kapag nagkakaroon ng pagdadala ng supply, binobomba sila ng tubig. Yan. Ilang beses ko nang sinabi, ba't hindi tayo mambomba din ng tubig? Bakit ba lagi na lang tayo na lang lagi ang mukhang aping-api doon? Ba't wala ba tayong pambomba ng tubig para makaganti man lang din tayo? Ibig sabihin, baka sabihin ng iba, fake news yung title natin mga kababayan Napakaliwanag naman na sinabi ni Senator Padilla. Gusto niyang gumanti tayo sa bansang China. Once mga kababayan, sige pagpalagay natin. Kahit binobomba tayo, binomba rin natin yung Chinese Coast Guard.
Yan na mga kababayan yung masasabing simula ng matinding gera. Kasi automatic pag gumanti tayo dyan, gumanti rin yung kabila mga kababayan, automatic magagantihan na yan hanggang sa mauuwi na yan sa pinakamatinding gera. At yung simpatsya ng ibang bansa na mga kaalyado natin, malaki ang posibilidad na mawala po sa atin. Kasi ang palalabasin ng iba mga kababayan, alam naman natin, magaling mambaligtad ang bansang China. Palalabasin nila, tayo talaga yung gumagawa ng provocation dun sa sarili po nating teritoryo. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Itong mga bagay na ganito, kailangan ng mga malalamig ang ulo dito. Hindi po pwede ito na sumasab. Wow mga kababayan ha, naging malamig pa pala ang ulo ni Senator Padilla doon. Na gusto niya na pag automatic winater cannon tayo, mga kababayan, gagantihan din natin ng malupitan. Ibig sabihin sa madalit salita, gusto ni Senator Robin Padilla na makipaggera na tayo sa bansang China. Pero ayaw naman ng mga kasamahan niya. Di ba mga kababayan? Anyway, pagpatuloy pa natin. Sabay tayo sa kaguluhan sa buong daigdig. Na nagkakaroon ng kaguluhan sa Middle East, nagkakaroon ng kaguluhan sa East Europe. Tayo din, gusto natin dito may gulo din tayo. Hindi naman po kailangan mangyari yon. Sapagkat sa ngayon, easy yan, ibig sabihin, yan ay economic area yan, pwede tayong magnegosyo dyan, magtulungan tayo dyan, ilan ang kapitbahay natin dyan, ilan ang may claim dyan, ilan ang bansa na nagsasabing pagmamay-ari nila yan, ba't hindi tayo magkaroon ng pag-uusap at umpisahan natin magnegosyo dyan, mag-business dyan. Sabi nga, eto mga kababayan ha, balikan natin yung sinabi ni Duterte. Anong sabi ni Duterte? Kinausap niya si Xi Jinping na magsasagawa tayo doon sa teritoryo natin sa West Philippine Sea ng pagsipsip ng langis. Anong sabi ni Xi Jinping? Huwag mong gawin yan. Huwag mong subukan yan. Kasi pag sinubukan mo yan, magkaibigan tayo. Ayaw niyang mawawala yung pagkakaibigan. At kapag ka sinubukan mo na gawin yan, magkakaroon ng trouble. Di ba mga kababayan, sinabi ni Duterte yan. Ngayon, nung sinabi ni Xi Jinping na ganon, ang naisagot lamang ni Duterte, ano po ang nasa isip ninyo, Mr. President? Magkakaroon ng trouble dyan. Kaya hindi na nila ipinilit mga kababayan. So ang tanong ko sa iyo, Senator Robin Padilla, kung sakali na magninegosyo ka dyan, let's say, makialyado ka sa Vietnam. Pagpalagay na lang natin Vietnam mga kababayan. Kayo ng Vietnam ang sumisipsip ng langis doon. Sa tingin mo papayag ang China? Kung ikaw nga mismong may-ari ng bansa, hindi ka payagan ng China na magsagawa ng pagsipsip ng langis dyan sa West Philippine Sea, sa tingin mo yung makakaalyado mo pa kayang bansa na magiging kasama mong sumipsip doon, hahayaan kayo ng China na gawin yon? At sa tingin mo, kung sakaling magbakas kayo ng China dyan sa pagsipsip ng langis sa West Philippine Sea, sa tingin mo papayag ang China na ibabakas ka? Di ba maliwanag yung sinabi ni Harry Roque na gagawin lahat ng China para wala silang maging kasalo or kahati dun sa mga teritoryo na posibilidad na pwede po nilang pagkakitaan at masipsipan ng langis. Ganon kasaki mga kababayan ang mga Chinese official. Maliwanag yung sinabi ni Harry Roque, uhaw na uhaw ang bansang China pagdating po sa langis. Napakaliwanag ng sinabi ni Roque. Sa tingin mo, Senator Padilla, kung isasagawa mo yung gusto mo, may mangyayari kaya? Tanong lang naman. Anyway, pagpatuloy pa natin. Tayo sana, wag ito lumaki. Wag ito pag-umpisahan ng pagka nanood kayo ng international news, 3 lagi ang lugar na pwedeng pag-umpisahan daw ng gera. Sasabihin dyan, Middle East, Europe, at kasama na tayo, Pilipinas. Di ba sabi niya sana wag magkaroon ng gera. Pero gusto niya na kapag winater cannon tayo ng Chinese Coast Guard, mga kababayan, pag winater cannon tayo, gantihan natin. Automatic, pag gumanti tayo dyan sa pagwawater cannon ng Chinese Coast Guard, automatic gaganti din yung mga yan pabalik. At pag gumanti ulit tayo pabalik, padami na ng padami yung kanilang sasakyang pandagat, gaganti ulit sila pabalik, re-resback pabalik. Tayo naman, re-resback ulit tayo pabalik. Ano yung ending? Gera mga kababayan, matinding gera. Ngayon sinasabi niya sana wag humantong sa gera. Pero ang gusto niya, gantihan natin ang bansang China.
mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ang pakiusap ko lang po, mga mahal kong kababayan, anuman ang hinaharap natin, kailangan po tayong maging handa. At kailangan nasa likod tayo ng gobyerno. Sabi dito ni Nanti Urbano, hindi mo na sana isinama sa content mo si Padilla, wala tayong matututunan diyan, bobo yan. Hindi, ito yung gagawing Vice Presidente ng mga Duterte sa 2028 national election. Kaya dapat talaga ngayon pa lang, himayin na natin kung may laman yung mga sinasabi niya. Mga kababayan, dapat ngayon pa lang malaman na natin kung ano yung magagawa niya bilang ikalawang pangulo ng ating bansa kung sakasakaling manalo siya as a Vice President sa darating na 2028 election. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kasi yung mga sinasabi namin dito, opinion lang namin ito. Pero sa kaduluhan nito, kung ano ang posisyon ng gobyerno, yun ang oposisyon. Siyempre, susuporta tayo sa gobyerno. Kung ano ang sinasabi ng ating Pangulo, yun ang gagawin natin. Alangan naman magkontrahan pa tayo sa oras na to. O di dapat kay Duterte mo sinasabi yan. Ang sinasabi kasi ni PBBM, aminin na Duterte kung ano yung nilalaman nung gentleman's agreement. Anong ginagawa ni na Duterte? Umaatake ng ad hominem attack kay PBBM. Kinukontra si PBBM, inaatake yung personal na pagkatao ni PBBM para lumabas na masama si PBBM sa publiko. Dapat kay dating Pangulong Duterte mo sinasabi yan na wag kontrahin ng gobyerno at dapat nasa likod sila ng gobyerno. Mga kababayan, di ba kasama mo yon, Senator Padilla? Dapat sa kanya mo sabihin yan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, mula nung hearing hanggang ngayon, isa lang ang posisyon ko. Diplomasya. Daanin natin ito sa usapin ng diplomasya. Dahil ako, naniniwala ako, magkakapitbahay tayo. Kailangan ayusin natin yung kapitbahay natin. Ayusin din tayo nung kapitbahay natin. Maayos natin ito kung tayo ay babalik sa usapan. Kaya yung mga ganyan na... Maliwanag ang sinasabi dito ni Senator Padilla. Ang gusto niyang mangyari, katulad ng gusto mangyari ni Senator Amy, ang makipagdialogo ulit tayo sa bansang China. Alam niyo naman mga kababayan, yung aspeto ng pakikipagdialogo sa bansang China, wala din naman nangyayari. Makikipag-usap ka doon. Let's say, sabihin natin, nakipag-usap kayo sa bansang China. Yung napag-usapan nyo naman doon, yung nagiging resulta at ginagawa ng Chinese Coast Guard, ibang-iba po sa napag-usapan nyo doon. Ibig sabihin, walang silbi yung pakikipagdialogo sa bansang China. Mga kababayan, kaya ano dapat nating gawin? Mas mabuti na kaysa mag-aksaya tayo ng panahon makipagdialogo sa bansang China, ang gawin po natin mga kababayan, makipag-alyado na lamang po tayo at makipag-alyansa sa iba pang bansa na malalakas, na malaki ang posibilidad na tulungan po tayo pagdating ng tamang panahon. Anyway mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Ang gusto nila, bumalik na naman tayo sa dating kaugalian na nakikipag-dialogo pero walang magandang nagiging resulta. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Na pagharang-harang sa inyo, mga kababayan, huwag kayong pumayag. Yan. Pwede naman kayong umiwas. At nagawa ko yan. Hindi ito kwentong kutsero na sasabihin ko sa inyo, ito gawin ninyo. Hindi po. Sabi niya kanina, gumante. Sabi niya kanina, mga kababayan, gumanti tayo. Pero ngayon, ang sinasabi niya naman sa kanyang sunod na talumpati, umiwas na lamang po tayo kapag hinaharas tayo ng bansang China. So anyway, pagpatuloy pa natin. Ginawa ko yan. Ako mismo nagpunta dyan. Ako mismo nakipaghabulan dyan sa mga Coast Guard ng China, sa mga milisa ng China. Kami mismo hinarang. Pero kami, hindi kami nagpaharang. Hindi rin kami nagpabomba ng tubig. Talagang magaling lang yung kapitan namin. Kaya ang gusto ko lang, huwag tayo magpaapi sa oras na ito at huwag din tayo mang-api. Yun lang, ma'am. Opo. Good morning po. Sir, meron po nakaumang na resolution sa Senate na para imbestigahan. Ito, pakinggan nyo to mga kababayan ha. Pakinggan nyo mabuti to. Itatanong sa kanya yung nakaumang na resolusyon dito sa Senado para imbestigahan yung gentleman's agreement ni Duterte. Pakinggan nyo yung isasagot niya. Imbestigahan yung umano'y gentleman's agreement na pinasok daw ni dating Pangulong Duterte. Sir, kailangan pa bang ipatawag yung dating Pangulo kung sakaling matuloy yung investigation po ng Senado? Yan. Speechless mga kababayan. Tapos biglang bumanat. Napakahirap
magkomento kasi mga presidente yung nag-uusap. Sa ngayon kasi nagbigay ng komento si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbigay din ng komento si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang hirap gumitna sa usapin nito kasi may mga bagay, may mga protocol na yung mga presidente lang ang nakakaalam. Katulad yan, yung mga pagbisita sa mga leaders, sa mga bansa, na mga ibang leaders, may mga pinag-uusapan talaga dyan. Alam mo, pupunta dyan, magtititigan lang sila. Hindi. May pag-uusapan talaga dyan. At yung mga bagay na palagay ko, may kinalaman. Sasagutin lang mga kababayan kung iimbestigahan or hindi. Katulad ni Senator Amy, pinalalayo yung usapin mga kababayan. Di ba napakadali lang ng isasagot mo? Yes, iimbestigahan namin yan. Gagampanan namin yung trabaho namin as a senator na mag-cross-examine sa mga resource person para maka-amend kami or makagawa kami ng bagong batas hingil dyan. Di ba ganun lang ang isasagot, napakadali lang. Mga kababayan, bakit kailangan mo pang palayuin yung usapin? Anyway, pagpatuloy pa natin. Sa national security natin, hindi naman na siguro dapat yan idaan pa sa public hearing o ano. Dapat pag-usapan na lang ng dalawang pangulo natin yan, ng silang dalawa lang. Kasi may kinalaman nito sa national security natin. Pinagmumulan nito ng mga usap-usapan na politika. Hindi na daw kailangang idaan sa public hearing. Ibig sabihin, hindi nila kayang litisin si dating Pangulong Duterte at hindi nila kayang ipatawag si dating Pangulong Duterte sa Senado. Next time mga kababayan ha, eto payo ko sa inyo. Kung boboto kayo ng senador, ako kasi sa totoo lang, eto binoto ko si Senator Padilla. Hindi ko naman akalain na ganito. Sa madalit salita, nabudol din tayo mga kababayan eh. Alam nyo, next time, kung boboto tayo ng isang senador, dapat yung may paninindigan. At dapat mga kababayan, walang mga kaalyado na nakikitaan natin na malaking posibilidad na sa hinaharap makagawa ng mga pagkakamali. Katulad nung kay Kibuloy, kay Duterte mga kababayan. Ngayon, ang nagiging resulta, since naging kaalyado nila itong si Duterte at Kibuloy, hindi nila kayang imbestigahan sa Senado. Ano po, kung maaari pagka bumoto tayo ng senador, mas mabuti pa siguro yung isang kandidato na walang partido. Mga kababayan, kasi yun at least, pag yun nagpatawag sa Senado, walang tao ang hindi may papatawag nun. Dahil unang-una, wala siyang pinagkakautangan ng loob. Hindi tulad ng mga mga kababayan. Kita nyo ang sagot. Bakit pa magsasagawa ng public hearing? Kung pwede naman na mag-usap daw, etong si PBBM at saka itong si dating Pangulong Duterte. Paano? Kung ayaw makipag-usap ni dating Pangulong Duterte kay PBBM, ano nang mangyayari? Matatabunan na itong isyong ito at hindi na matatalakay sa publiko? Ganun po ba? So anyway, pagpatuloy pa natin. Motivated at destroying our minds. Kasi brainwashing na, naging politika na. Alam nyo, itong napaka-sensitive na issue nito. At isa lang ang alam ko. Kinakat ko mga kababayan para ma-review natin na mas maayos. Kasi pag ituloy-tuloy ko to, makaka-copyright tayo. So ngayon, ang tanong kasi dito, sino ba ang namumulitika? Saan ka nagkatala? Nagsagawa sila ng rally para ano? Papuntahin doon yung gobernador na sinuspinde. Pagsalitain yung congressman mga kababayan na ang sinasabi bangag si PBBM. Pag-usapan yung People Initiative, Chacha Economics Provision. Di ba dapat unang-una kung ayaw nilang mabahira ng politika, yung issue ng gentleman's agreement na yan, dapat di kayo nagsasama ng mga politiko dyan. Kung gusto ninyo magpa-presscon, dapat si dating Pangulong Duterte na at hindi nyo na pinanghihimasukan pa yung mga nasuspinde na mga gobernador. Dapat hindi ganon. Kasi ang nakikita ng publiko ngayon, kayo yung nagdadala sa issue ng gentleman's agreement sa politika. Ibig sabihin, kayo yung pumupolitika. Bakit? Unang-una, nagpatawag kayo ng rally, nagsagawa sila ng rally. Tapos, ang isinisigaw nila, bumaba ang presidente. Di ba pamumulitika yon? Bakit? Dahil pag bumaba ang presidente, ang papalit na presidente bilang presidente ay walang iba kung hindi si BP Inday Sara Duterte. Di ba pamumulitika yon? Napakaliwanag naman mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Kasi hindi naman po ako nagpunta dyan sa West Philippine Sea na hindi ako na-brief ng military. Nung panahon na yan, ang alam ko, dyan sa UNCLOS,
nakalagay dyan sa UNCLOS ang linaw na yung mga disputed islands, kailangan yan status quo. Sinabi yan nandyan yan sa UNCLOS, ano? Kaya, nung ako'y nagpunta dyan, nung ako'y umikot dyan, naiintindihan natin kung ano yung pinagtatalunan dyan sa West Philippine Sea. Kaya ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ang nangyayari noon, kapag may nangyaring medyo mabigat, nadi-de-escalate sa agad. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente. At saka yung ginawa naman ni Duterte na pakikipagkasundo, pakikipag-agreement sa bansang China, hindi naman po masasabing status ko yun eh. Kasi ang sinasabi ng bansang China, may nangako sa kanila na aalisin ang BRP Sierra Madre, ipapahila, mga kababayan. Tapos may sinasabi pa ang bansang China na hindi kukumpunihin ang BRP Sierra Madre. Pero ang tinitingnan kasi natin dito, yung main point ng pakinabang ng Pilipinas dun sa agreement na yon. Pero sa kasamang palad, wala tayong nakikitang pakinabang. Sino ang mas nakinabang? Sino ang matindi ang pakinabang? Ang bansang China. Sila ang nakinabang sa agreement na yon. Bakit? Kasi lahat ng gagawin ni dating Pangulong Duterte, kailangan niyang isang guni kay Xi Jinping. At kung ano yung ayaw ni Xi Jinping, hindi itutuloy ni dating Pangulong Duterte. Katulad na lamang po ng mga shelter ng mga mangingisda natin na dapat itatayo dito sa may Sandy Cay. Nung nag-react etong bansang China, mga kababayan, hindi ipinatuloy ni dating Pangulong Duterte kasi nga natakot sila kay Xi Jinping. Ano po? So anyway, ngayon ipagpatuloy pa natin. Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Usap ni Duterte at ni President Marcos. Wala nang Senate hearing. Siguro ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security na to. Siguro mag-usap muna si Presidente, yung dalawang presidente, at gumawa sila ng statement nila pareho para... Natatakot kasi sila sa sarili nilang multo. Kasi once na maimbestigahan po yan sa Senado, kung ano kasi yung magiging sagot nitong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan sa Senado, automatic sasagutin niya ng bansang China. Maniwala kayo sa akin mga kababayan, kung sakasakali na maimbestigahan sa Senado, etong si dating Pangulong Duterte, kung ano yung gagawin niyang pagtanggi, ano po sa Senate mga kababayan, or ng kanilang grupo sa Senado, sasagutin agad-agad yan ang bansang China. Maniwala kayo mga kababayan, may patutsyadang matindi dyan ang bansang China. At kada bitaw nila ng bitaw ng kasinungalingan sa Senate, kung sakali man na magsinungaling sila, talagang sasagutin niya na makatotohanan ng bansang China. Kaya natatakot sila na mabuking. Mga kababayan, kasi baka nga mamaya biglang ilabas ng China yung nilalaman ng kasunduan at yung naging pakinabang doon sa kasunduang yon. Mga kababayan, kasi may mga lumalabas na balita, hindi ko pa kasi napapag-aralan yung iba, na meron daw ipinalit na vaccine dito mga kababayan sa kasunduang ito, sa agreement na ito. May mga lumalabas din naman balita mga kababayan na ipinapahila itong BRP Sierra Madre. So ngayon hindi pa natin napapag-aralan yung iba, pero ang tingin ko ditong matindi mga kababayan, kung sakasakali na maimbestigahan sa Senado yan, lalabas yung nilalaman ng Gentleman's Agreement at baka China pa ang maglabas niyan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ang problemang malaki dyan, kung may money involved at kung may politiko na nakinabang dun sa pera na ibinigay ng China, kung meron man, kung totoo man. Ano po, so ngayon, ako nagtatanong lang, hindi po libelos yan. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Unity naman ang makita natin, no? Sa oras na to, ang kailangan natin, united ang mga Filipino, hindi tayo divided. Kasi sino ba nakikipag-divide? Sino ba ang unified mga kababayan doon sa kanyang pinagagagawa? Si BP Inday Sara Duterte. Bakit? Kasi hindi niya sinusuportahan yung gustong mangyari ng ating presidente. Di ba dapat kapag ka-unity, kung ano yung ginagawa ng ating presidente, dapat may komento ka doon.
Ganun ang sinasabing unity. Kaso nga lang, yung ginagawa ni BP Inday Sara Duterte at ng mga Duterte, unified sa ginagawa ng ating presidente. So ipagpatuloy pa po natin. Nakikita naman natin yung mga ganap sa buong daigdig, ano? Sana naman tayo mismo, mga Pilipino, sa oras na to, wag na natin masyadong bulaklakin ang politika kasi nasa bingit tayo, mga mahal kong kababayan. Kumbaga, nasa cliff tayo ngayon. Dalawa lang ito, tatalon ba tayo sa tubig o aatras tayo? Yun lang yun. Tatalon ba tayo ng sabay-sabay o magtutulakan tayo? Yun lang naman yan, mga kababayan. Wala na eh. Ang mangyayari talaga dito, mga kababayan, tatalon talaga tayo sa tubig. Ano po, nang sabay-sabay. Kasi yung pag-atras, mga kababayan, wala na, nagawa na ni dating Pangulong Duterte yon. Kaya nga ang China yung nagmaniobra sa West Philippines eh. So isang choice na lang yung meron tayo. Ang tumalon tayo ng sabay-sabay sa tubig kaysa ang umatras. Kasi yung pag-atras, mga kababayan, tapos na. Nagawa na ng dating administrasyon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kailangan medyo malinaw ang isip natin dito sa usapin nito. Sir, malapit kayo kay dating Pangulong Duterte. Are you convinced dun sa sinabi niya na wala siyang isinurrender na part ng ating Philippine territory? Ay, opo ma'am. Imposible pong may sinurrender. Dahil ako nga bagamat yun top secret, pero wala naman ng top secret. Alam na pelikula na nga yung pinunta ko dun Pinunta ko dun sa West Philippine Sea. Pero sinabi ni Robin Padilla, may top secret, mga kababayan, na ibig sabihin, yun yung secret agreement. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Siguro pagpapakita na yon na walang binibitawan na teritoryo ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi yun nga yung mission ko Yun nga yung mission ko nung panahon na yun Paano na sasabihin na nag-surrender tayo? Ang mission ko nga nung oras na yun, palakasin ang loob ng mga tao dyan sa mga isla na yan. At hindi lamang tayo pinayagan ng isang kernel na makapagtayo tayo ng milisya. Dahil nung panahon na yun, yun sana ang balak natin gawin, pero kinontra ng isang army kernel. So hindi na. So paano sasabihin na nag-surrender si Pangulong Duterte? Hindi mangyayari. Sir, dapat po bang mag-reach out si Pangulong Marcos kay former President Duterte? Since sinabi naman ni Duterte na open yung lines niya for President Marcos. Alam ko kasi meron talagang pagkakataon na dapat ang dalawang Pangulo nag-uusap. Lalo na yung katatapos lang ang termino at yung sumunod. Yan ginawa na rin niya ni Pangulong Duterte nung naupo siya. Pinatawag niya yung mga dating presidente at tinanong niya tungkol sa West Philippine Sea. Ganun din ang pwedeng gawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipatawag niya si Pangulong Duterte. Ako naman alam ko anytime na patawag niya si Pangulong Duterte, dadating yun. Lalo na may kinalaman sa ating kasiranlan. Sir, kano pa naminaw ni former President Duterte na meron nga siyang kasuduan with China and then China insisting na walang dadaling repair material sa BRP Serapal. Do you think that deserving? Ako po kasi hindi ko po alam, wala akong knowledge sa pinag-usapan ni Presidente Duterte at ang Pangulo ng China. Wala akong alam. Ang alam ko yung nasa UNCLOS. Kasi kung yun ang basihan, ang sabi doon, malinaw na wala dapat maganap na sa mga disputed islands at doon sa mga low tide islands, yung mga tinatawag nila, low tide elevation, hindi dapat magtayo ng mga konkretong infrastructure. Nandun yun So siguro, ako, kasi ayoko magsalita nang wala akong basihan. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan ni Presidente ng China. Hindi niya masagot yung gentleman's agreement ni Duterte sa bansang China, mga kababayan. Sa madalit salita, talagang ayaw niya sagutin yung about do sa gentleman's agreement. Alam ko naman may alam si Senator Padilla, mga kababayan, hindi umano. Kasi imposible namang wala siyang alam, kasama siya ni dating Pangulong Duterte.
hanggang ngayon nakakasama niya si dating Pangulong Duterte. Imposible naman na hindi niya naiikwento ni dating Pangulong Duterte yung agreement niya sa bansang China. Kung si Roque nga alam, kahit hindi member ng cabinet ni Duterte, mga kababayan. Ito pa kayo si Senator Robin Padilla na matalik na kaibigan ni Duterte. Walang alam. Anyway, pagpatuloy pa natin. At ng Pilipinas, ang alam ko yung UNCLOS. Siguro yun ang basihan nilang dalawa. Kasi ang nakalagay doon, bawal kang magtayo ng kahit ano sa mga low tide elevation at sa mga disputed islands. Sir, yung ayungin po kasi hindi na siya disputed since yung may arbitral ruling tayo na yung West Philippines yung ating kalagayan. Talaga yan, oh. Pagka pinanghawakan natin kasi yung arbitral, talagang ilalaban natin na atin yun. Pero, siyempre, meron laging two sides of the coin. Eh. Yung isang side ng coin, ang sinasabi ng Amerika ay ng China, hindi naman sila sumama doon sa arbitral. Kasi pag arbitral, dapat dalawa lagi kumbaga, yung partido, dalawa. Eh nung nag-hearing at naggawa ng arbitral ruling, hindi naman na-involve ang China. So yun ang posisyon ng China. Sinasabi nila, hindi naman kami sumama dyan sa kaso na yan. So, sa atin... Eto mga kababayan ha, kung tutusin, ang may problema dyan, bansang China. Bakit? Kasi unang-una, nagdemanda tayo sa International Court. Siyempre, tungkulin nila na i-defense yung kanilang ipinaglalaban. Kasi unang-una mga kababayan, sinasabi nila, kiniklaim nila na teritoryo nila yung teritoryo natin. So ngayon, kung hindi man sila nakasama doon sa arbitral, mga kababayan, kasalanan nila yon. Kasi bakit? Alam nila sa sarili nila na wala silang maipapakita na documents na magpapatunay na kanila yung teritoryo na kinakamkam nila sa ating bansa. Eh tayo meron, mga kababayan, kaya inilaban po natin yan sa arbitral. Ano po, so ngayon sa International Court. So ngayon, yung resulta pumabor sa atin kasi nga, yung ginagawang aktibidades ng China sa mga teritoryo po natin ay sinasabi na illegal, mga kababayan. Kasi nga, tayo na po yung kinikilala na may-ari ng mga teritoryo pong yon. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Siyempre, lagi tayong babagsak sa international law. No. Ano ba yung international law? Bumagsak tayo sa UNCLOS. Kung ano yung sinasabi ng UNCLOS. Tayo yung panalo. So recently, nagkaroon ng joint naval or maritime activities between Philippines, Australia, US, and Japan. And then nasundan ang trilateral meeting o yung summit between US, Philippines, and Japan. Do you think makakahupa yun ng tensyon sa West Philippine Sea o pwede itong magpatindi pa ng tensyon dahil baka mag-provoke pa tayo? Alam niyo, ma'am, sa totoo lang, yung mga ganong mga paandar, titingnan ko na lang si Presidente at kung ano ang desisyon ni Presidente, susuportahan ko na lang. Yon. Pagkat, siguro, siya ang Presidente, siya ang nakakaalam kung ano ang maganda para sa atin. Magkaiba man kami ng pananaw, hindi na importante yung pananaw ko ngayon. Kasi huli na yun. Ang importante, suportahan ko yung Pangulo kung ano yung sa tingin niya na tama para sa atin. Kasi, sabi ko nga, nagkukwentuhan kami ng asawa ko. Kwento ko lang. Sabi niya, bakit parang hindi ka nagsasalita? Sabi niya, usually madaldal ka. Sabi niya. Sabi ko, iba na kasi ngayon. Kasi ngayon, nasa gobyerno na tayo. Labag man ako. Labag man ang kalooban ko sa ginagawa ni Presidente. Pero kailangan tumayo pa rin ako sa tabi niya at suportahan siya. Kasi sa akin, yung palang ginagawa ni PBBM, mga kababayan, labag pala sa loob yun ni Senator Robin Padilla. Ibig sabihin, hindi siya pumapabor or hindi siya sumasang-ayon sa ginagawa ng ating presidente ngayon. Pero, kaya siya kumakapit, mga kababayan, kasi unang-una, senador na po siya. At kailangan suportahan niya yung ating gobyerno. Kasi unang-una, iniluklok siya ng sambayanang Pilipino para magtrabaho
sa ating gobyerno at gampanan yung tungkulin at sinumpaan niya sa ating gobyerno. So ngayon, ang mahirap kasi dito mga kababayan, yung akala natin nakakampi ng ating presidente nung una at makikita yung good sides ng ginagawa ng ating presidente, mga kababayan, yun pala po yung mga kaalyado ng lumalaban sa ating presidente ngayon. Alam nyo na kung ano yung ibig ko sabihin mga kababayan. Ang nakakalungkot lang isipin na ang marami sa nakasama ni PBBM nung panahon ng kampanya ay maka-Duterte. Ano po, ibig sabihin, wala talaga tayong maaasahan mga kababayan na makikita nila yung magandang ginagawa ng ating presidente kasi nga, ang sinusuportahan nila yung dating presidente. Ano po, so anyway ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika at yung Japan. Desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana hindi na umabot doon. Pero dahil nandyan na, sige, nasa likod ako ng Pangulo. Pero sir, how would you assess the foreign policy of the President given our 2 years ago? Ang gusto kasi ni Padilla mga kababayan, ang gusto niya kasi mangyari, doon pa rin tayo lumapit sa China. Alam naman natin mga kababayan kung ano yung pinopoint niya dito. Kasi binanggit niya yung Europa, binanggit niya ang Amerika. Mga kababayan, so ibig sabihin, kaya labag sa loob niya yung ginagawa ni PBBM ngayon kasi nga lumapit tayo sa Amerika at saka sa Europa na inaway dati ni dating Pangulong Duterte. Ano po, ang gusto niya mangyari dito tayo nandito lumapit sa bansang China. At kung ano yung sasabihin ng bansang China, di umano, oo na lang dapat tayo ng oo. Kahit sabihin natin na kaalyado yan natin mga kababayan, nakita nyo ba nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Di ba may mga kababayan tayo na mangingisda na hinahabol ng Chinese Coast Guard? Kahit kaalyado na natin ang bansang China at ayaw nilang payagan na mangisda doon ng mga kababayan natin Pilipino. At kung sakali man na makakapangisda doon ang mga kababayan natin Pilipino dyan sa West Philippine Sea, talagang kasayahan na ng Pilipinas noon. Kasi pinayagan tayo ng China na mangisda sa sarili po nating teritoryo noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, so ganun ata yung gusto mangyari ni Senator Padilla na bumalik tayo sa sinimula ni Duterte na oo na lang tayo ng oo sa bansang China dahil kaalyado po natin sila. Alam niyo masakit dito mga kababayan, kaalyado natin dati ang bansang China pero yung mga kababayan natin mangingisda inaapi nila dati, binubuli nila. Ano po, gaya nga nasabi ni Senator Amy, dapat sa China kasi kahit binubuli yung mga kababayan natin mangingisda, ganun lang naman sila. So kahit pala binubuli yung mga kababayan natin mangingisda, okay lang pala sa inyo. Basta kaalyado natin ang bansang China. Isang ka nagkatala ng isang bansa na kaalyado mo gustong kamkamin yung teritoryo mo. Na kaya nakikipag-alyado sa'yo kasi gusto niya makuha yung pagmamay-ari mo. Papayag ba kayo ng ganun? Mga kababayan, ako, di bali na makipag-alyado tayo sa Amerika at saka sa Europa. At least hindi nila kinakamkam yung teritoryo natin. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Masyado, ako sa akin masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan Sabi ni Kuya Rolando Luna, Sir Jen, nagkakamali ba ang ating Pangulo? Ngayon, lahat po ba ay tama ginagawa niya? Tanong lang po, kung sa pagbabago ng Pilipinas, tama yung ginagawa ng ating presidente. Alam niyo, wala akong nakikitang mali sa ginagawa ng ating presidente. Siguro may mga major na pagkakamali, pero mostly pa rin ang ginagawa ng ating presidente ay para sa ikagaganda ng Pilipinas. Alam niyo naman, lalo ka na Kuya Rolando Luna, alam nyo naman kung ano yung pinagdaanan ng bansa natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nagka-pandemya pa. Nagkabaon-baon pa tayo sa utang, mga kababayan. At marami mga bagay na hindi natapos nung panahon ni dating Pangulong Duterte na halos lahat ngayon ay bumabagsak kay PBBM. So ngayon, kung ano yung hakbang na ginagawa ni PBBM, para sa akin mga kababayan, kasi nakikita ko naman at nakikita din naman natin yung ibang mga resulta mga kababayan, para sa akin, tama
yung ginagawa ni PBBM as long na wala siyang sinusuko ng mga teritoryo. Mga kababayan, as long na hindi siya nakikipag-agreement na hindi alam ng sambayan ng Pilipino. Tama para sa akin yung ginagawa ng ating presidente. Mga kababayan, hanggat hindi siya gumagawa ng isang bagay, naki-questionin ng napakaraming tao pagdating ng tamang panahon. Mga kababayan, o pagdating ng araw na lang. Katulad ng nangyayari ngayon kay Duterte. So yun po yung sagot ko, Kuya Rolando Luna. Sana nasagot kita ng mas maayos. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kukontrahin? Magkaiba kami ng pero hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Sa poll si Duterte kay Robin, mga kababayan. Hindi nga kasi ngayon yung oras Anong ginagawa ni Duterte? Kinokontra niya ang ating presidente. May pahaging si Robin. Hindi ngayon yung oras na kontrahin yung ating presidente. Dapat sinasabi mo kay Duterte yan, Senator Robin Padilla, para matauhan naman yung kaibigan mo. Anyway, pagpatuloy pa natin, pitikin mo lang ng konti, oy kaibigan. Hindi ngayon yung tamang panahon para kontrahin mo si PBBM. Dapat suportahan mo. Kasi meron kayong iniwang kalat, dapat tulungan nyo siyang maglinis. Hindi yung nagkalat ka lang, tapos yung presidente ang paglilinisin mo. Dapat magtulong kayong dalawa. Kasi nagmamalasakit sa iyo, tinutulungan ka para linisin yung kalat mo, dapat tulungan mo rin yung sarili mo na malinis yung kalat mo. Dapat ganyan, Senator Robin Padilla, yung sinasabi mo kay dating Pangulong Duterte. Hindi yung katulad nung sinasabi ng mga nakapaligid sa kanya, magtatanong ng provocation question, tapos ang magiging sagot ng ating dating Pangulong Duterte, talagang provocation din. Mga kababayan, kaya nagkakaroon ng problema at butas-butas dun sa mga statement na inilalabas ni dating Pangulong Duterte. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Itong oras na maging divided tayo, ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano itong mga drastic decisions na ginagawa nila. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Hindi ito po pwede na mga ganitong aksyon, wala tayong ipinaliliwanag sa ating mga kababayan kung ano yung mga pwedeng mangyari at kung ano yung mga pwedeng ipaghanda natin. Kasi, kumbaga, yung alert level natin pataas ng pataas. So, dapat yung ating mga kababayan well-informed sa lahat ng ginagawa natin. Specific yung tingin niya masyadong matapang yung niyaso at saka drastic yung niyaso ng president. Kasi nakarating na tayo sa sinabi ni Pangulong Biden na an attack pag nagkaroon daw tayo ng casualty, sabi niya, AFP o kahit automatic ang MDT ay So, ano pa ba ang dun? Wala nang sigurong pinaka matinding statement galing sa Amerika. Kasi ibig sabihin nito, nasa waiting game ba tayo? Waiting game? Pag may nangyari, halimbawa, dyan sa basaan ng tubig dyan na hindi tayo gumaganti, may madisgrasya dyan na Filipino citizen o Filipino serviceman. So, ibig sabihin, enacted na ang MDT. So, mabigat yun. Mga kababayan, yung Mutual Defense Treaty, pag binasa nyo yan, mabigat yan, ibig sabihin, gera na. Ang sabi kasi doon, mga kababayan, nung taga-International Court, kung sakasakali man na meron po tayo, mga kababayan, na Philippine Navy na aksidenteng bawian ng buhay dahil sa ginagawang panghaharas ng bansang China, sila na mismo yung kikilos. Hindi na nila hihintayin na magdesisyon, mga kababayan, ang Pilipinas. Sila na ang kikilos para kundinahin etong ginagawang panghaharas ng bansang China. Kaya nga kung mapapansin ninyo pagkasabi ng international, mga kababayan, yung salitang yon, naglabas ng balita yung Xinhua Net, binasa ko sa inyo yon, mga kababayan, na kung saan
nakikiusap sila sa Pilipinas at hinihimok po nila ang Pilipinas na bumalik sa pakikipagdialogo at tuparin natin yung ipinangako natin sa kanila. Yun yung sinasabi ng taga-China. Kasi mga kababayan, kung sakali na international na ang kikilos, automatic gera yan. Ano po, yan yung nakikita ko mga kababayan ha, kung ano yung paraan nila para kundinahin itong bansang China. Pero alam naman natin mga kababayan, matigas ang bansang China. Hindi sila papayag na ganun-ganun na lang. So automatic, malaking posibilidad magkaroon ng gera. So ipagpatuloy pa natin. Handa ba tayo doon? Kayo ang tanungin ko, handa ba kayo na tayo umabot sa state of war? Aba, mag-isip-isip tayo mga kababayan. Ha? Kasi, palagay ko, ang una dapat nating iniisip, pagkain. Ano? Pagka pumasok tayo dyan sa gulo. Sabi ni Robin Padilla mga kababayan, sinasabi niya dito, handa ba daw tayo kung sakaling pumasok tayo sa state of war? Di ba sabi niya kanina, pag winater cannon tayo ng Chinese Coast Guard, dapat bombahin din natin. Ngayon, kung sakaling binomba natin, pabalik yung Chinese Coast Guard at may isa doon ang binawian ng buhay. Sa tingin mo, Senator Robin Padilla, hindi magkakagera? Magkakagera yan, automatic. Tapos ngayon, bigla mong binabawi yung sinabi mo. Anyway, pagpatuloy pa natin. Na yan, meron ba tayong sapat na pagkain? Karamihan dito sa atin ngayon, imported ang pagkain. Alam naman natin na kapag ka nagkaroon ng ganyan na hindi pagkakaintindihan, ang una dyan mangyayari sa atin, food blockade. O, paano? Naisip ba natin yun? Saan tayo kukuha ang pagkain? Baka tayo-tayo lang dito, magkagulo na tayo. Tayo-tayo lang ha. Hindi natin kailangan ng invasion, ng invading forces. Tayo-tayo lang. Pagdating sa pagkain, mag-away-away na tayo. Sa akin po, masyadong lumaki. Masyadong lumaki yung problema. Masyadong lumaki. Masyadong ang dami ng nadamay. Pero sabi ko nga, nandyan na yan. Ipaliwanag niya kung bakit lumaki yung problema. Yan lang naman kasi hinihintay ng sambayan ng Pilipino Ipaliwanag ni Senator Padilla kung bakit lumaki yung problema ng agawan ng teritoryo, let's say hindi naman agawan, ng pagprotekta natin sa mga teritoryo po natin. Ano po na kinakamkam ng China? Sabihin niya, bakit lumaki? Sino ang nagpalaki? Yan yung gustong marinig ng sambayan ng Pilipino dito Kasi alam niyo ba kung bakit lumaki yan? Hinahangad ng bansang China na tuparin natin yung pangako natin. Sino ang nangako? Administrasyong Duterte daw base sa China, mga kababayan. So kaya lumaki. Anyway, pagpatuloy pa natin. Portahan na lang natin ang Pangulo natin kung ano mga desisyon niya. Hindi ito ang oras para magtalo-talo tayo. Sir, as a civic senator, we also ask the President or Malacanang or even the EX to brief the senators regarding the situation po sa WCS. Alam niyo po, gusto ko naman pong saluduhan ang ating armed forces at ang ating national security group dahil lagi naman po silang nagbe-briefing sa amin at ang nakakatuwa naman po dahil pati po yung ating mga senador talagang masusing pinakikinggan yung mga briefing sa amin. Pero sana lang sa next time na magkaroon ng briefing, kailangan meron din briefing ang economic team at ang diplomatic team. Hindi puro military. Kasi sa usapin na ito, mga mahal kong kababayan, kahit anong sabihin natin, hindi po natin sa kabayanihan, kilala na tayo dun. Wala na tayong pwedeng siguro pagiging martir at heroism lang, wala nang tatalo sa Pilipino. Pero kailangan ba? Kailangan ba yan ngayon? Ngayon na? Kailangan natin gawin yan? Pwede naman tayong mag-usap. Sana, yun lang. Sana magkaroon ng briefing ang ating DFA. Kung ano yung after niyan. Kasi after nung ginawa nilang Navy Patrol, after ng trilateral meeting, nagsalita yung China Ang sabi ng China, hindi sila nagigimbal
sa meeting na yan at sa patrol na yan. So, hindi tayo na escalation ang nangyayari. Hindi na di-diffuse yung kita nyo. Kita nyo mga kababayan ha, nagbabago pananaw ni Senator Padilla. Siguro nung nakita niya yung balita na sinabi ng bansang China na hindi sila nagigimbal doon sa pag-uusap ng tatlong presidente, yung Prime Minister ng Japan, US mga kababayan, at saka nitong presidente natin. At nung napag-usapan doon yung patungkol sa defense treaty mga kababayan. So ngayon, sinabi ng bansang China hindi sila nagigimbal. At dahil dyan mga kababayan, si Senator Padilla mga kababayan, parang alam niyo yung urong sulong. Kanina sabi niya gumanti tayo, bombahin natin. Tapos ngayon mga kababayan, gusto ba daw natin na mapasalang tayo sa gera, sa madalit salita. Tapos ngayon mga kababayan, nakita daw niya yung balita galing sa China na kung saan mga kababayan, hindi daw po nagigimbal. So ibig sabihin, parang napaisip si Senator Padilla na hindi natatakot or hindi kinakabahan ang bansang China sa ginagawang pagpapalakas ng bansang Pilipinas. Mga kababayan, so parang ganun yung iniisip ni Senator Padilla. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Nagkaroon ng pagkakamali sa strategy natin kasi may iwasan sanang lumaki pa yung issue. Hindi naman po. Wala po akong sinasabing gano'n na nagkamali ng strategy kasi yung strategy ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagawa niya na yon. Di ba? Nagawa niya na yan. Yung status quo, ganyan. No? So, siyempre, iba din naman ang gagawin. Expected naman na ibang Pangulo, iba ang strategy niya. Ito ang strategy niya. Medyo, yung strategy lang, very bold lang yung strategy ng Pangulo na to. Pero hinahangaan ko to, hinahangaan ko tong strategy na to at napakatapang ng strategy na to. Pero sana lang very bold, napakamapangahas ng strategy ng ating presidente. Sabi ni Robin Padilla, so yan yung meaning ng mga kababayan nung sinasabi niyang very bold, napakapangahas ng strategy ng ating presidente. Ang buong bayan sa strategy na to. Sana naiintindihan ng buong bayan kung saan tayo patungo. Hindi po pwede na hindi informed ang taong bayan kung saan pwede mapunta ito. Isa lang yung maliwanag dito, hindi na po tayo tuta ng China. Or hindi na tayo aso ng China sa madalit salita. Kasi mga kababayan, yung ating presidente may bayag. Kayang tumindig sa kanyang salita. Hindi oo lang ng oo kung ano yung sasabihin ng presidente ng China. Mga kababayan. So ngayon, alam natin kung saan yung patutunguan natin. Kasi yung presidente natin magaling, tapos may paninindigan at matapang. Mga kababayan, kayang ihayag yung ginagawang panghahara sa atin ng bansang China, ng Chinese Coast Guard, mga kababayan. Hindi katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte na wala tayong nabalitaan, mga kababayan, na about na kahit na anong update dito sa issue ng West Philippine Sea. Pero ngayon, since iba na nga yung presidente at si PBBM na, nakikita na natin yung mga ugat ng problema. At nakikita natin na tumatayo yung presidente natin sa kanyang sarili, mga kababayan, para ipaglaban yung mga teritoryo po natin. Isa yung malinaw ngayon, hindi na po tayo tuta ng China at hindi nahahawak sa lieg ng China ang Pilipinas, mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Hindi po pwede. Yun lang po yung akin. Kung nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naging status ko yan, naging kalmado, ngayon, hindi po tayo kalmado. Kailangan natin informed ang mga tao. Ano ang gagawin natin susunod? Hindi pwedeng spectator lang ang tao dito. Hindi po pwede. Kailangan natin maging handa kung anuman ang pupuntahan po nito. Po dyan sa yung tension nga, no? Kasi patuloy na lumalala. Si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez is urging the Armed Forces of the Philippines to withdraw the support to President Marcos. Kasi parang yan. Maganda rin mapag-usapan to, mga kababayan, kasi parang nanawagan nata si Alvarez, yung sumisigaw ng bangag dun sa rally, mga kababayan, na parang pinagwi-withdraw na ata yung Armed Forces of the Philippines dito po kay Pangulong BBM. So, yun yung pagkakaalam ko, mga kababayan. Napakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. So, ngayon, pakinggan natin ang reaksyon ng number 1 senator natin. Ano po, so i-play na po natin. Rally nitong weekend na
parang, yun nga, nakikita niya yung foreign policy is patungo nga doon sa pag-rise ng tension and baka nga mauwi sa gera. Because you're saying kanina, sir, na this is the time that we have to be united and support the president with his decision. But on the other side, there are other lawmakers na urging the AFP to withdraw the support from the president. Inaasahan naman natin na sasabihin ni Congressman Alvarez yan, kaibigan din natin, matakapang din yun pero siyempre kanya-kanyang point of view yun. Pero ako hindi ganun wala na mangyayari sa bayan natin kung ganito tayo na tuwing merong gusto natin palitan yung presidente, tapos na tayo doon. Dapat hindi na tayo nakakarating sa mga ganung sabi niya kaibigan niya si Congressman Alvarez, mga kababayan. Pero 'di ba bilang isang senador dapat sasabihin mo point by point. Sasabihin mo na uy, mali si Congressman Alvarez diyan kasi nananawagan siya na magbitaw ng suporta ang Armed Forces of the Philippines. Hindi basta-basta 'yan. Isang malaking problema at delikado yang hinihiling mo na 'yan. Parang inciting to sedition 'yan. Hinihikayat mo yung publiko at yung ating mga kasundaluhan na magbitaw ng suporta sa ating gobyerno. Sedisyon po yan. Dapat ganun ang sinasabi mo, Senator Padilla. Bilang isang senador. Hindi porkit kaibigan mo, tingin mong matapang din, ililihis mo na naman yung topic at usapin. Dapat ang sasabihin mo, delikado yan. Kasi yung ginawa talaga ni Congressman Alvarez, mga kababayan, nanawagan siya ng sedisyon. Ano po, pinagbibitaw niya ang kasundaluhan ng suporta kay PBBM at nananawagan siya sa taong bayan na nanonood sa kanya sa kanyang talumpati dun sa rally na talagang wag suportahan yung ating gobyerno. Di umano, mga kababayan. Di ba inciting to sedition yon, mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ganap. Kasi hindi yung makakatulong sa ekonomiya, hindi yung makakatulong sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa harapan ng kung sino man ang gusto nating awayin. Na tayo mismo dito sa Pilipinas, hindi tayo sumusuporta sa leader natin. Hindi maganda yon. Ako, para sa akin, kung ano man ang opinion, political yon. Political yung opinion ni Congressman Alvarez. Opinion niya yon. Sa palagay niya, yun naman. Hindi opinion yon. Yung kay Congressman Alvarez, pananawagan po yun na magbitaw ang mga kasundaluhan ng suporta sa ating gobyerno, kay PBBM, sa ating presidente, mga kababayan. Para sa akin, parang inciting to sedition po yun. Nananawagan siya ng sedisyon sa ating mga kasundaluhan at sa ating mga kababayang Pilipino na nanunood at nalilito habang nalilito doon sa kanyang talumpati sa rally. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Maganda. Pero sa akin, ang opinion ko, wag sana tayong dumating doon. Tapos na tayo. 2024 na po. Wala na po tayo sa 1986 o ano pa. Mag-move on naman po tayo. Mag-move on. Move on. Yung opinion ni Congressman that stemmed from the forced suspension of Governor Ubaib. Opo, nabalitaan ko po yun tungkol dun sa... Siyempre, kanya-kanyang kanya-kanyang version, narrative. Siyempre, may narrative yung governor, may narrative din ang executive, ano? Pero ako, sa totoo lang, yun ang lagi kong pinakikiusap. Sana itong mga nagaganap sa bansa natin, wag nating kalilimutan ang saligang batas. Kailangan meron tayong due process sa lahat ng bagay. Sayang naman kung meron tayong mga ganitong mga pangyayari na may mga nagrereklamo na galing pa sa malalayong lugar. Hindi natin to kailangan sa ngayon. Sana maayos itong issue na to. Kasi, di ba political na? Political na yung pinag-uusapan. Mga kababayan, kasi ang inaano nila dito is maayos yung pagkakasuspinde doon sa isang gobernador.
ano po dito sa Davao del Norte, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po natin, 'di ba political na? Political na, hindi na usapin mga kababayan na patungkol dito sa West Philippines eh. Political na. Sila yung nagpapasok ng political dyan eh. Kasi unang-una yung rally ni Duterte dito sa Davao, talagang yung masasabi natin mga kababayan na talagang sila yung namumulitika. Napakinggan nyo naman yung komento ni Senator Robin Padilla about din do sa pagpapatawag. Dapat at marapat dito kay dating Pangulong Duterte sa Senado, pero sabi ni Senator Padilla sa madalit salita, hindi na naman kailangang ipatawag pa sa Senado dahil mag-usap na lamang po dapat yung dalawang presidente.